Huwag kang mabalisa. Bahagi yun na pinangalala sa amin ng Pope Kamara. Bakit? Marami tayong dahilan sa ating pagkabalisa. At kung minsan, ginagamit namin ito bilang lisensya para hindi natin mapagpalaran ang ating tungkulin. Kasi nababalisan tayo, nagugulong tayo. Well, maaaring pag-ibig tayo. Pero hindi tayo paliwanag ng isang tayo. Hindi ito yung normal natin ng pagkakos. Bagamat hindi yung tayo mayroon na yung mundong ginagalaman natin ay ang mundo na inilalagaw na kumisan magiging dahilan ang aming pagkakalisan. Kaya ipinamamalit na yan sa pamamalang hindi lamang sa espesyal na pasyon, lalo lang sa espesyal na pasyon. Pero ito ay bahagi na pagkilos, tawag na natin estilo ng pamumuhay, lifestyle, ay hindi na tayo basta nakakalaman. At paano kung tayo hindi naman may mga kabilang may mga outside force na maaaring magmulot sa pagkabalita. Pero alam mo, kaya natin kontrol yung paano tayo magliliyak sa mga hamon at problema na hinahanap natin. Paano ba natin hinahanap? Ano ba ang tayo? Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa Diyos. Kaya ang pananampalataya ay mayroong malaking epekto na tinutulungan tayo na magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Huwag natin kalimutan yun. At alam mo ano parang mga pinahayo ng Diyos para hindi tayo magkabalisa. Anong sabi ng Diyos? Ako ang ang katotohanan at ang buhay. Makita natin sa mundo ng galawan natin ang katotohanan. Kaya ako dahil natulog, bagamat ko bahagi ng pagkilos ng tao ang paghahanap ng katotohanan. Kaya lang, ngayong panahon na ito ay tinatawag ko tayo relativism. Yung katotohanan na hindi kamag-anak. Dito ako alis. Dito yung para sa akin. Kaya kung minsan, huwag kayong magtaka kung bakit ang sinabi natin magulo. Epekto yan ng relativism. Bahagi ang katotohanan sa kanya, katotohanan sa kanya sa iba. Bahagi pwede rin yun as a start, pero dapat nag-aaral na alin yung katotohanan na para sa akin. At ano yung sagot ng Jesus? Ako ang katotohanan. Kaya napakahalaga natin makilala natin sa Jesus. Kasi kung hindi natin makilala sa Jesus, hindi rin natin makikilala ang katotohanan. Bahagi ito ng pinamamalit sa atin. Yung pananampalataya dapat natin, isang pananampalataya natin, na tinutulungan tayo. Yung term na ginagamit ay tinutulungan
Hindi yung para nahulog sa amin at naharapan sa amin. Tinulungan tayo na matampuan ang katotohanan. At bahagi yun kasi yun sa atin ng Jesus. Ako ang lahat ang katotohanan at ang buhay. Lalo-lalo na ako ngayon, mahihiyain namin ang ating kapatid sa Pilipinas sa kanyang pagdunatuan. Kaya yung mapapansin natin, kumisan tayo na mapapagawa kasi kumisan sabi mo mga kumisan hindi namin hinayaan na gabayan tayo ng ating pananampalataya. Kalimitan natin, ginagabayan tayo ng ano. Kumisan mas naniniwala ko tayo sa pamahiin kaysa natulog sa bahay. Kasi kumisan kita ang sisimba. May dumaan na hindi na pusa. Hindi na nagsimba. Ay, masama ba yun? Masama yun. Bakit? Hindi gawa ng hindi na pusa. Ano nangyari? Hindi ka nakasimba. Mas pinaniwalaan na yung ano. Yung pamahiin sa hindi na pusa. Kaysa sa magsimba. So yun ang problema. Alin ang mas pinangahawakan natin? Yung katotohanan o yung katotohanan na tinuturo ng pamahiin. Napakahalaga ko rin. Kaya rin ako yung maalala, patuloy na yung ginaalala. Siguro po, baka yung iba sa inyo narinig na kasi palagi kong sinasabi na rin yung magpapahain kayo ng langis kapag may sakit. Yung mga matagal na magsakit, yung hindi na makapunta sa simbahan, gawa naman nilang kanagdahan. Yung mga tinatawag na matapat malakas pa, ay yung mga tinatawag namin terminal ill. Hindi na makasipak kasi nahihilo. Pwede yung magpahila ng Santo Niño. Ay, ano sabi ng iba? Ayaw magpapahin. Baka na pumatay na ako. So, mamamatay ka kapag oras na. Mapahiran ka pa ng Santo Niño. Pero ano kung tinutulong para ng panangalan? Kapag napahiran, yung may sakit at namatay, ano sinasabi ng simbahan? Hindi na pumunta sa impyerno yan. Nakapangukusan. Kaya yung tawag natin, pananampalataya from the grave to the grave. Hindi yun, baka, hindi maaari. Definitely. Kasi nakapangukusan siya bago siya mamatay. Sigurado natin, hindi na siya napunta sa impyerno. Napatawad niyo yung kasalanan. Yun yung turo ng simbahan. Yun yung katotohanan na dapat natin panghawakan. Eh, kung minsan, may nakahawakan natin. Huwag magpatawag ng pari, baka mamamatay. Kaya kasabi na natin, saan nakabasa ang katotohanan natin? Pero ang tanong na kung minsan, sigurado naman na yung namatay na ito na napahilan ng santuario ay pupunta na kagad sa langit. Hindi na siya pupunta sa impyerno. Unless nakagawa siya ng maraming kasalanan bago pa uli siya mamatay. Pero yung mga may sakit, hindi na makagagawa ng maraming kasalanan niya. Bahagi yun kung siya nakanakay niya sa higaan. Pero kung ang tanong ay, diretso na ba siya namin? Hindi, may purgatorio tayo. Bakit may purgatorio? Kasi, yun ay parang ibigay ng katarungan. Papayag ba kayo na yung mga nagnakaw ng flood control projects ay nangungusan lamang ay napahirap ang bawa ng Santo Niño na matay, pumunta na agad sa langit. Asaan yung katarungan? May katarungan tayo. At yung purgatorio, may katarungan.
Pero kung minsan yung iba, bago ako mag-isa, mayroon akong nag-post. Pinatay niya yung ng rape ng kanyang 10-year-old na anak. Kasi bakit ako nabagaw daw ng hustisya. So, ibig sabihin, yung kasalanan mo, naging kasalanan mo. Ano yung tulo ng pananampalataya? Huwag kang mag-iiganti. Bakit yung iba ko sa mag-iiganti? Kasi hindi mo na naiintindihan. Yung purgatory mo, ikaganti ka ng Diyos. Hindi mo ba nakita magkakasala kung ano kayo ikaganti? Kaganti ka ng Diyos. Nagsabi ng Diyos. Vengeance is mine. Akin ang mag-iiganti. Kaya, may mga tao na walang yan sa inyo, patawarin mo. Pero yun, ang dudusahan nila yun sa akin. Kung hindi man nila napag-usahan dito sa daigdig na ito, pag-usahan nila yun sa akin, sa pagkatuloy ko. Kaya magkakaroon nila ng panatagan ng kaluluwa. Kasi kapag ikaw galit, kapag ikaw galit sa tao, may ilang na kapag lang yan yung kagalit mo. Wala kang panatagan. Wala kang mapayapaan. Ang tulo na yung sisiya, huwag kayong mapagawa. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Maraming sila sa bahay na namin naman. At ipagahanda ang kanyang matitira. At yun ang yan natin natin nawa ang pakinabangan ni